Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Part 1: Ang ina at ang batang nangangarap. Sa isang liblib na baryo sa gilid ng bayan, kung saan ang mga bahay ay gawa sa lumang kahoy at yero, nakatira si Aling Rosa kasama ang kanyang nag-iisang anak na lalaki na si Marco. Mahirap ang kanilang buhay, walang kuryente sa gabi, minsan ay walang kanin sa umaga, at ang ulam ay kadalasang asin at tuyong isda lamang. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, puno ng pagmamahal ang maliit nilang tahanan. Maagang nabalo si Aling Rosa. Iniwan siya ng asawa hindi dahil sa ibang babae, kundi dahil sa isang aksidenteng kumitil ng kanyang buhay habang nagtatrabaho sa konstruksyon. Mula noon, siya na lamang ang nagsilbing ama at ina ni Marco. Kahit mahina ang kanyang katawan at laging masakit ang likod, hindi siya tumigil sa pagtatrabaho, naglalaba sa umaga, nagbebenta ng gulay sa palengke sa tanghali, at naglilinis ng bahay ng iba sa hapon. Si Marco ay lumaking tahimik ngunit matalino. Bata pa lamang ay ramdam na niya ang bigat ng kahirapan. Nakikita niya kung paano pinagtatawanan ang kanyang ina ng ibang tao sa palengke, tinatawag na dukha, walang pinag-aralan, at minsan ay sinisigawan pa dahil kulang daw ang supli. Sa tuwing uwi sila, tahimik lang si Marco, ngunit sa kanyang puso ay may unti-unting nabubuong pangarap, balang araw, yayaman ako. Ilalayo ko kami sa ganitong buhay. Isang gabi, habang kumakain sila ng lugaw na hinati pa ni Aling Rosa, para mas madami ang mapunta sa anak, biglang nagsalita si Marco. Nanay, magiging mayaman po ako balang araw, mahina ngunit determinado niyang sabi. Ngumiti si Aling Rosa kahit halatang pagod. Hindi ko kailangan ng mayaman na anak, Marco. Ang gusto ko lang ay maging mabuti kang tao. Tumango si Marco, ngunit sa kanyang isipan, may isang pangako siyang binuo, hindi lang siya yayaman, babaguhin niya ang tadhana nila. Ang sakripisyo ng isang ina. Lumipas ang mga taon. Pumasok si Marco sa high school. Araw-araw, naglalakad siya ng halos 1 oras papunta sa paaralan. Minsan wala siyang baon, minsan walang sapatos na maayos, ngunit hindi siya uma-absent. Alam niyang bawat hakbang papasok sa eskwelahan ay hakbang palayo sa kahirapan. Si Aling Rosa naman ay lalong nagsikap. Kahit may lagnat, kahit nahihilo, papasok pa rin siya sa trabaho. May mga gabi na lihim siyang umiiyak sa sulok ng bahay, dahil sa sakit ng katawan, pero hindi niya ito ipinapakita kay Marco. Isang araw, napansin ni Marco na may dugo ang kamay ng kanyang ina habang naglalaba. Nanay, bakit hindi po kayo magpahinga? Tanong niya. Konti na lang to, anak, sagot ni Aling Rosa, pilit na ngumiti. Para sa pangarap mo. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Marco, ngunit kasabay nito ay unti-unting pumasok ang hiya. Nagsimula siyang mahiya sa kahirapan nila. Kapag may school activity, ayaw na niyang isama ang kanyang ina. Pakiramdam niya, iba na siya sa kanila. May pangarap siyang mas mataas, mas malayo. Ang unang paglayo. Nang makapasa si Marco sa isang scholarship sa kolehiyo sa Maynila, tuwang-tuwa si Aling Rosa. Ibinenta niya ang tanging alahas na alaala ng kanyang asawa para may pamasahe at baon ang anak. Nanay, babalik po ako. Pangako, sabi ni Marco bago umalis. Tumango si Aling Rosa habang pinipigilan ang luha. Mag-ingat ka, anak. Lagi kang magdasal. Sa Maynila, unti-unting nagbago si Marco. Nakilala niya ang mga taong galing sa mayayamang pamilya, malinis ang damit, maganda ang pananalita, at tila walang iniisip na problema sa buhay. Doon niya unang naramdaman ang matinding hiya sa kanyang pinanggalingan. Kapag tumatawag si Aling Rosa, minsan ay hindi niya sinasagot. Kapag sumagot man, maikli at malamig. Anak, kumain ka na ba? Tanong ng ina. Nanay. Busy po ako, sagot niya, sabay patay ng tawag. Hindi niya napapansin na bawat patay ng tawag ay parang kutsilyong unti-unting sumusugat sa puso ng kanyang ina. Ang simula ng tagumpay. Dahil sa sipag at talino, mabilis na umangat si Marco. Pagkatapos ng kolehiyo, natanggap siya sa isang malaking kumpanya. Unti-unting nagkaroon ng pera, kotse at magarang tirahan. Naging si Marco na ang pinapangarap niyang maging. Ngunit kasabay ng pag-angat niya, lalo rin siyang lumayo kay Aling Rosa. Isang araw, sinubukan ng kanyang ina na bumisita sa opisina. Suot ang lumang damit at tsinelas, dala ang lutong ulam na paborito ni Marco.
Ngunit nang makita siya ni Marco sa lobby, nanlamig ang kanyang mukha. Nanay, bakit po kayo nandito? Mahina ngunit may inis niyang tanong. Dinalhan lang kita ng pagkain, anak, masayang sagot ni Aling Rosa. Tumingin si Marco sa paligid, maraming nakatingin. Nahihiya siya. Umalis na po kayo, nanay. Tatawag na lang po ako, mabilis niyang sabi. Hindi na nakapagsalita si Aling Rosa. Tahimik siyang tumalikod, hawak pa rin ang lalagyan ng pagkain na hindi man lang nabuksan. Wakas ng part 1, ang binhing itinanim. Sa gabing iyon, mag-isa si Aling Rosa sa kanilang lumang bahay. Tahimik, malamig at puno ng alaala. Habang kumakain siya ng natirang kanin, napatingin siya sa dingding kung saan nakadikit ang lumang larawan ni Marco noong bata pa. Anak, masaya lang ako na maayos ka, bulong niya, kahit masakit na masakit ang kanyang puso. Samantala, si Marco ay nasa kanyang mamahaling kondo, ngunit hindi mapakali. May kung anong mabigat sa kanyang dibdib, isang konsensyang pilit niyang tinatabunan ng tagumpay. Hindi niya alam na ito pa lamang ang simula ng kanyang pinakamalaking pagsubok. LSE Part 1. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Part 2 ang tahasang pagtalikod. Matapos ang araw na itinaboy ni Marco ang kanyang ina mula sa lobby ng opisina, nagbago ang lahat. Hindi man ito lantad na sigawan o masasakit na salita, ngunit ang malamig na pagtrato ni Marco ay higit pang mas masakit kaysa sa anumang insulto. Si Aling Rosa ay umuwi sa baryo na may dalang mabigat na puso. Hindi niya maintindihan kung saan siya nagkamali. Sa buong buhay niya, ibinigay niya ang lahat para sa kanyang anak, oras, lakas, at kahit ang sarili niyang kalusugan. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay isa na lamang siyang anino sa buhay ni Marco. Sa mga sumunod na linggo, patuloy siyang tumatawag, ngunit bihira nang sumagot ang anak. Kapag sumagot man, mabilis at walang emosyon ang usapan. Marco, uuwi ka ba sa kaarawan mo? Tanong niya minsan, puno ng pag-asa. Busy po ako, nanay, sagot ni Marco. Marami pong trabaho. Hindi niya sinabing may party siyang pupuntahan, may mga kaibigang mayayaman, at isang bagong mundo na ayaw niyang guluhin ng kanyang nakaraan. Ang mundo ni Marco. Habang si Aling Rosa ay unti-unting nilalamon ng lungkot, si Marco naman ay lalong sumisikat sa kanyang trabaho. Na-promote siya, naging sentro ng pansin sa kumpanya, at pinupuri ng mga kasamahan. Isang araw, sa isang business dinner, tinanong siya ng isang kasamahan. Marco, saan galing ang pamilya mo? Sandaling natigilan si Marco. Sa unang pagkakataon, hindi niya binanggit ang baryo, ang palengke, o ang ina niyang naglalaba. Simple lang, sagot niya. Matagal na akong mag-isa. At sa pagsisinungaling na iyon, tuluyan niyang itinulak palayo ang alaala ng kanyang ina. Ang pagguho ng katawan at puso. Sa baryo, humina na si Aling Rosa. Hindi na niya kayang maglaba ng buong araw. Madalas siyang mahilo at minsan ay nawawala ng malay. Ngunit ayaw niyang magpa-check up, wala siyang pera, at ayaw niyang istorbohin si Marco. Isang kapitbahay ang nagtanong sa kanya, Rosa, hindi ka na dinadalaw ng anak mo. Umiti siya, pilit na matatag. Busy lang siya. Mabuti ang buhay niya. Ngunit sa gabi, mag-isa, tahimik siyang umiiyak. Hawak niya ang lumang cellphone, umaasang tutunog ito, ngunit nananatiling tahimik. Ang tahasang pagtakwil. Isang araw, naglakas loob si Aling Rosa na pumunta muli sa Maynila. Hindi para humingi ng pera, kundi para lamang makita ang anak. Dala niya ang maliit na bag at isang lumang jacket. Nang makita siya ni Marco sa labas ng kondo, nagdilim ang kanyang mukha. Nanay, sinabi ko na pong huwag na kayong pumunta rito, mariin niyang sabi. Anak, gusto lang kitang makita, mahinang sagot ni Aling Rosa. Pinapahiya ninyo ako, biglang lumabas ang galit ni Marco. Hindi na po tayo pareho ng mundo. Parang tinamaan ng kidlat si Aling Rosa. Ako ang nanay mo, Marco, nanginginig niyang sabi. Ngunit tumalikod si Marco. Simula ngayon, huwag na po kayong bumalik. Mabuti pang kalimutan na lang natin ang isa't isa. Ang ina na naiwan. Hindi na nakapagsalita si Aling Rosa. Parang may bumagsak na mabigat sa kanyang dibdib. Tahimik siyang umalis, dala ang sakit na hindi kayang ilarawan ng salita. Pagbalik sa baryo, tuluyan na siyang nanghina. Tumigil siya sa pagtatrabaho. Ang dating masiglang ina ay naging tahimik at payat na anino.
Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy siyang nagdarasal para kay Marco. Panginoon, huwag mo siyang pabayaan, bulong niya gabi-gabi. Ang simula ng kapalit. Samantala, si Marco ay tila walang pakialam. Para sa kanya, mas mahalaga ang imahe, ang posisyon, at ang bagong buhay. Ngunit sa mga gabing tahimik, may kung anong bumabagabag sa kanyang isipan, isang tinig na pilit niyang binabaliwala. Isang gabi, napanaginipan niya ang kanyang sarili bilang bata, umiiyak, gutom, at hawak ng kanyang ina. Nagising siya, pawis na pawis. Ngunit imbes na tawagan si Aling Rosa, muli niyang pinili ang katahimikan. Hindi niya alam na ang oras ay unti-unting nauubos. Wakas ng part 2. Sa isang maliit na bahay sa baryo, si Aling Rosa ay nakahiga, mahina ang paghinga at nag-iisa. Sa kabilang banda, si Marco ay nasa rurok ng tagumpay, ngunit papalapit na sa pinakamalaking pagbagsak ng kanyang buhay. Ang kapalaran ay tahimik na naghahanda ng araw ng pagsisisi. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Part 3 ang tahimik na pagkawala. Sa baryong dati puno ng ingay ng palengke at tawanan ng mga bata, unti-unting naging tahimik ang maliit na bahay ni Aling Rosa. Ilang linggo na siyang halos hindi bumabangon sa higaan. Ang dating inang kayang magbuhat ng mabibigat na timba ng tubig ay ngayon hirap ng huminga. Tuwing umaga, pinipilit niyang bumangon upang magdasal. Kahit mahina ang kanyang boses, malinaw pa rin ang laman ng kanyang panalangin, hindi para sa sarili, kundi para sa anak. Panginoon, ingatan mo po si Marco. Kahit hindi na niya ako kailangan. Isang kapitbahay, si Aling Nena, ang madalas dumalaw. Siya ang nagbibigay ng lugaw, tubig, at kaunting gamot kapag may sobra. Rosa, tawagan mo na ang anak mo, malumanay niyang sabi isang hapon. Umiti si Aling Rosa, ngunit mailungkot sa mata. Ayokong istorbohin siya. Masaya na ako basta maayos siya. Ngunit sa gabing iyon, hindi na siya halos makapagsalita. Mahina na ang kanyang paghinga. Hawak niya ang lumang larawan ni Marco noong bata pa, nakangiti, may hawak na medalya mula sa paaralan. Isang patak ng luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Anak, mahal na mahal kita, bulong niya. At sa katahimikan ng gabi, pumikit si Aling Rosa, hindi na muling nagising. Ang balitang dumating. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo. Ang inang kilala sa sipag at kabutihan ay pumanaw na. Walang marangyang kabaong, walang ingranding burol, tanging simpleng lampara, kandila, at luha ng mga taong minahal niya. Ngunit sa Maynila, si Marco ay abala sa isang mahalagang meeting. Masaya ang lahat, may bagong proyekto, may papuri mula sa boss. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Inis siyang sumagot. Hello? Si Marco po ba ito? Tanong ng isang pamilyar, ngunit nanginginig na boses. Opo. Sino po sila? Ako po si Aling Nena, kapitbahay ng nanay mo. Sandaling tumigil ang mundo ni Marco. May sasabihin po ako, patawad, umiiyak na sabi ng babae. Ang nanay mo wala na. Parang may bumagsak na malaking bato sa dibdib ni Marco. Hindi siya makapagsalita. Ang paligid ay tila umikot. Ano po? Mahina niyang tanong. Pumanaw siya kagabi mag-isa. Nahulog ang cellphone sa kanyang kamay. Ang pagbagsak ng isang lalaking matagumpay. Hindi na tuloy ang meeting. Hindi na maalala ni Marco kung paano siya nakalabas ng opisina. Bigla niyang naalala ang lahat, ang lobby, ang tinaboy niyang ina, ang mga tawag na hindi niya sinagot. Hindi pwede, paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, umiyak siya, hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa pagkawala. Agad siyang nagmaneho pa uwi sa baryo. Habang nasa biyahe, bumabalik ang mga alaala. Ang inang naglalakad sa ulan para lang makapasok siya sa eskwela. Ang inang naghahati ng pagkain para mas madami siya. Ang inang palaging nakaabang sa pintuan tuwing gabi. Nanay, patawad, umiiyak niyang sabi habang nagmamaneho. Ang huling paalam. Pagdating niya sa baryo, nakita niya ang maliit na bahay na mas lalo pang tumanda. May mga kandila sa labas. May mga taong nagbubulungan. Pagpasok niya, nandoon ang kabaong, simple, kahoy, tahimik. Lumapit siya, nanginginig ang mga kamay. Nang makita niya ang mukha ng kanyang ina, parang may sumakal sa kanyang lalamunan.
Nanay, halos pabulong niyang sabi. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Aling Rosa. Gumising ka na po, nandito na ako, umiiyak niyang sabi. Ngunit walang sagot. Wala nang ngiti. Wala nang yakap. Doon tuluyang gumuho si Marco. Lumuhod siya sa tabi ng kabaong, humahagulgol na parang batang nawala. Pinatawad mo sana ako, sobra po akong nagkamali. Mga salitang huli na. Lumapit si Aling Nena at iniabot ang isang lumang sobre. Ito raw ay para sa'yo, sabi niya. Binuksan ni Marco ang sulat. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa. Anak, kung binabasa mo ito, baka wala na ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Masaya akong naging ina mo. Kahit masakit ang mga ginawa mo, mahal pa rin kita. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit at hiya. Maging mabuti kang tao. Iyon lang ang pangarap ko. Hindi na niya kinayang tapusin. Humagulgol siya ng mas malakas. Ang simula ng pagsisisi. Sa burol, maraming tao ang lumapit kay Marco. Ikinuwento nila kung gaano kabait ang kanyang ina, kung paano siya tumulong kahit wala na siyang lakas, kung paano siya nagdasal para sa anak araw-araw. Bawat salita ay parang kutsilyong tumatago sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang tunay na halaga ng isang inang kanyang itinakwil. Ngunit huli na. Wakas ng part 3. Sa gabing iyon, mag-isa si Marco sa lumang bahay. Walang ilaw, walang ingay, tanging alaala at pagsisisi. Ang lalaking nasa rurok ng tagumpay ay ngayon nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. At ito pa lamang ang simula ng kanyang pagbabayad. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Part 4 ang buhay pagkatapos ng libing. Matapos mailibing si Aling Rosa, tila nawala ng kulay ang mundo ni Marco. Ang dating lalaking puno ng kumpiyansa, disiplina, at ambisyon ay naging tahimik, lutang, at puno ng konsensya. Kahit nasa baryo pa rin siya, pakiramdam niya ay hindi siya kabilang doon, ngunit mas lalong hindi na rin siya kabilang sa Maynila. Sa bawat sulok ng lumang bahay, may alaala ang kanyang ina. Ang bangkong kahoy kung saan siya madalas umupo habang naghihintay kay Marco noon. Ang kalan na halos hindi mamatay ang apoy kahit kulang ang panggatong. Ang dingding na puno ng marka ng taon, kasama ang paglaki ng isang batang minsang minahal ng buong buo. Umupo si Marco sa sahig, hawak ang lumang kumot ng kanyang ina. Naamoy pa rin niya ang simpleng amoy ng sabon at pawis, amoy ng sakripisyo. Kung bumalik lang sana ako ng mas maaga, bulong niya sa sarili. Ngunit walang sagot ang katahimikan. Ang pagbabalik sa Maynila. Pagkalipas ng libing, bumalik si Marco sa Maynila. Ngunit kahit nandoon na siya sa kanyang mamahaling kondo, pakiramdam niya ay mas mahirap pa ang kanyang buhay kaysa noon. Hindi na siya makatulog ng maayos. Tuwing pipikit siya, ang mukha ng kanyang ina ang bumabalik, nakangiti, tahimik, mapagpatawad. Sa opisina, napansin ng mga kasamahan ang pagbabago sa kanya. Okay ka lang ba, Marco? Tanong ng boss niya isang araw. Opo, sagot niya, ngunit halatang hindi totoo. Hindi na siya makapag-focus. Ang mga numero, proyekto, at meeting na dati simple lamang ay ngayon parang napakabigat. Sa bawat tagumpay na nararating niya, may tanong na bumabalik sa kanyang isipan. Para saan ang lahat ng ito kung wala na ang ina na pinanggalingan ko? Ang unang pagbabayad. Isang gabi, habang nagmamaneho si Marco pauwi, may nakita siyang isang matandang babae sa gilid ng kalsada. May dalang sako, nakayuko, at hirap maglakad. Bigla siyang napahinto. Parang nakita niya si Aling Rosa. Bumaba siya ng sasakyan at lumapit. Nay, okay lang po ba kayo? Tanong niya. Nagulat ang babae. Naman iho. Medyo pagod lang. Inihatid niya ang matanda pauwi at binigyan ng pagkain at pera. Ngunit kahit gawin niya iyon, hindi gumaan ang kanyang dibdib. Hindi kanya, bulong niya sa sarili. Hindi mo na siya maibabalik. Doon niya naintindihan, walang kabutihang sapat para burahin ang kanyang nagawa. Ang mga alaala na hindi matakasan. Sa mga sumunod na buwan, sinubukan ni Marco na itabunan ang sakit sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Nag-donate siya sa mga charity, nagpaaral ng ilang bata sa baryo, at nagbigay ng trabaho sa ilang nangangailangan. Ngunit sa bawat tulong, may kirot. Isang bata ang lumapit sa kanya isang araw. Kuya, salamat po. Sabi po ng nanay ko, mabait daw kayo.
Nanlamig ang kanyang kamay. Nanay. Tumalikod siya upang itago ang luha. Ang liham na hindi mabura. Isang gabi, muling binasa ni Marco ang liham ng kanyang ina. Paulit-ulit hanggang kabisado na niya bawat salita. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit at hiya. Ngunit iyon mismo ang nangyayari. Kinakain siya ng konsensya. Nagtanong siya sa sarili. May karapatan pa ba akong maging masaya? May kapatawaran pa ba para sa isang anak na itinakwil ang sariling ina? Ang pag-iisa. Unti-unting lumayo ang mga kaibigan niya. Hindi na siya sumasama sa mga party. Hindi na siya ngumiti sa tagumpay. Isang gabi, mag-isa siyang uminom sa kondo. Nanay, kung naririnig mo ako, lasing niyang bulong. Palitan mo na lang sana ang lahat ng pera ko ng isang yakap mo. Ngunit tanging katahimikan ang sumagot. Ang pagbabalik sa baryo. Hindi na niya kinaya. Makalipas ang ilang buwan, bumalik siya muli sa baryo. Hindi bilang mayamang lalaki, kundi bilang isang anak na puno ng pagsisisi. Pinuntahan niya ang puntod ng kanyang ina. Lumuhod siya at inilapag ang mga bulaklak. Nanay, araw-araw kitang iniisip, umiiyak niyang sabi. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran mo, gusto ko lang sabihin na mahal kita. Humampas ang hangin. Tahimik. Ngunit sa sandaling iyon, parang may gumaan kahit kaunti sa kanyang dibdib. Ang simula ng tunay na pagbabago. Sa baryo, nagpasya si Marco na magtagal. Tumira siya sa lumang bahay. Siya mismo ang naglinis, nag-ayos at nagluto. Doon niya unang naramdaman ang simpleng buhay na dati niyang ikinahihiya. Isang matandang lalaki ang nagsabi sa kanya. Ang nanay mo hindi naging mayaman. Pero mayaman siya sa pagmamahal. Napayuko si Marco. Opo, sagot niya. At huli ko na pong naintindihan. Wakas ng part 4. Ang buhay ni Marco ay hindi na kailanman bumalik sa dati. May pera pa rin siya, may trabaho pa rin, ngunit ang sugat sa puso ay mananatili. Ang pagsisisi ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na paghinga. Ngunit sa gitna ng sakit, unti-unting nabuo ang isang bagong layunin. Ipagpatuloy ang kabutihang iniwan ng kanyang ina. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Part 5 ang pamana na hindi pera. Sa maliit na baryo kung saan muling nanirahan si Marco, nagsimula ang isang bagong yugto ng kanyang buhay. Wala na ang marangyang kondo, wala na ang mabilis na takbo ng lungsod. Ang kapalit nito ay tahimik na umaga, tunog ng mga ibon, at alaala ng isang inang minahal siya ng walang kondisyon. Tuwing umaga, bumabangon si Marco ng maaga. Nililinis niya ang bakuran, dinidiligan ang mga halaman na dati inaalagaan ng kanyang ina. Sa bawat galaw, pakiramdam niya ay nandoon si Aling Rosa, nakatingin, tahimik na nakangiti. Nanay, bulong niya minsan habang nagwawalis. Ganito pala ang buhay na ikinahihiya ko noon. Ngayon, ito na ang buhay na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang mga batang naiwan. Isang araw, may mga batang naglalaro sa tapat ng bahay. Napansin ni Marco na marami sa kanila ay walang sinelas, ang iba ay hindi pumapasok sa paaralan. Naalala niya ang sarili niya noon, Gotham, mahirap, ngunit puno ng pangarap dahil sa isang ina. Lumapit siya sa mga bata. Bakit hindi kayo pumasok? Tanong niya. Wala po kaming baon, sagot ng isa. Parang may kumurot sa kanyang dibdib. Doon nagsimulang mabuo ang isang desisyon, isang paraan para ipagpatuloy ang pagmamahal ng kanyang ina. Ang paaralang munting pangarap. Ginamit ni Marco ang kanyang pera hindi para sa luho, kundi para sa baryo. Nagpatayo siya ng isang maliit na learning center, isang simpleng paaralan para sa mga batang mahihirap. Pinangalanan niya ito, Rosa Learning Center. Nang tanungin siya kung bakit iyon ang pangalan, simple lang ang sagot niya. Dahil ang nanay ko ang nagturo sa akin ng lahat, kahit wala siyang diploma. Araw-araw, nakikita niya ang mga batang natutong magbasa, magsulat at mangarap. Sa bawat ngiti nila, may kaunting sugat sa puso ni Marco ang naghihilom. Ang babaeng katulad ng kanyang ina. Isang hapon, may isang matandang babae ang lumapit sa learning center. Siya ay mahina, payat, at may dalang maliit na supot ng gulay. Iho, sabi nito, narinig ko na tumutulong ka raw sa mga bata. Ngumiti si Marco. Opo, Nay. Kaunti lang po. Tumingin sa kanya ang babae na mailuha sa mata.
Parang nakikita ko ang sarili ko sa nanay mo, sabi niya. Hindi napigilan ni Marco ang luha. Doon niya naintindihan, maraming ina ang katulad ni Aling Rosa. Tahimik, nagsasakripisyo at madalas nakakalimutan ang pag-amin sa sarili. Isang gabi, mag-isa si Marco sa bahay. Binuksan niya ang lumang kahon ng alaala, mga damit ng kanyang ina, lumang rosaryo at mga litrato. Kinuha niya ang isang litrato nila noong bata pa siya, nakangiti siya, yakap ng ina. Nanay, mahina niyang sabi. Hindi na kita maibabalik pero hindi ko hahayaang masayang ang pagmamahal mo. Sa unang pagkakataon, hindi na puro sakit ang naramdaman niya, may halong pagtanggap. Ang pagbabago ng pananaw. Dumating ang balita sa Maynila tungkol sa ginawa ni Marco. May mga reporter na gustong mag-interview. Bakit mo iniwan ang corporate life? Tanong ng isa. Sumagot si Marco ng diretsyo. Dahil may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera at natutunan ko iyon ng huli na. Marami ang humanga, pero alam ni Marco, hindi ito tungkol sa papuri. Ito ay tungkol sa pagtubo sa sarili. Ang huling panaginip. Isang gabi, napanaginipan ni Marco ang kanyang ina. Nakatayo si Aling Rosa sa isang maliwanag na lugar. Hindi na siya pagod, hindi na siya payat. Nakangiti siya, payapa. Anak, sabi niya sa panaginip. Masaya ako sayo. Nagising si Marco na mailuha, ngunit may ngiti sa labi. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kapatawaran, kahit hindi niya ito narinig ng harapan. Ang aral na iniwan. Lumipas ang mga taon. Lumaki ang learning center. Maraming bata ang nagtapos ng pag-aaral. Ang baryo ay unti-unting umunlad. Si Marco ay tumanda na rin, hindi na bilang mayabang na mayaman, kundi bilang isang taong natutong magmahal. Sa puntod ng kanyang ina, madalas siyang dumalaw. Nanay, sabi niya isang araw. Kung may natutunan man ako sa buhay, ito iyon. Ang yaman ay nawawala, pero ang pagmamahal ng ina ay walang kapantay. Huling mensahe. Kung ikaw ay may ina pa, yakapin mo siya. Kung may tampo ka, ayusin mo. Kung may hiya ka, iwaksi mo. Dahil darating ang araw na huli na ang lahat. At ang pagsisisi ay walang lunas.